I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, nagpatuloy ang mainit na labanan sa pagitan ng ating bida na si Hajin at ng Beast Palace Master. Nang makaakyat ang Beast Palace Master sa itaas ng bangin, inilabas ni Hajin ang isang ultimate technique upang mapabagsak ang mga disipulo niya, ngunit ginamit ng Beast Palace Master ang kanyang katawan upang protektahan ni Gui Ang. Ngunit bigla niyang hinigup ang life force nito. Samantala, sa kabilang banda, nagkasalubong sina Dongpil at Yo Gangwei sa landas ng Sichuan Tang Clan. Hindi sila direktang lumaban, sa halip ay pinili nilang tumakbo at magpahabol. Ang kanilang plano, dalhin ang grupo ng Tang Clan sa kinaroroonan ni Hajin. Habang tumatakbo, biglang umatake si Tang John, ang patriarka ng Tang Clan, mula sa malayo. Sa isang mabilis na kilos, nagpakawala siya ng mga palasong may laso na nakatago sa kanyang manggas. Ang mga palaso, matulin at tumpak, ay agad tinarget sina Dongpil. Sa bilis ng kanyang reaksyon, sinalag ni Dongpil ang mga ito gamit ang kanyang espada, ngunit ramdam niya ang lakas ng bawat atake. Sa gitna ng labanan, habang patuloy na umiiwas at sumasagupa, naisip ni Dongpil, ang layo niya ay higit 150 metro, pero ang bilis at lakas ng kanyang mga palaso ay kakaiba. Mas malakas pa ito kaysa sa karaniwang mga armas na nakita ko. Posible kaya na siya ang patriarka ng Tang Clan. Ang kanyang kakayahan ay maihahalin tulad sa isa sa mga pinuno ng 7 pamilya ng Demon Cult. Hindi niya inalis ang tingin kay Tang John, alam niyang hindi pwedeng maliitin ang kalaban, lalo na kung ganito kataas ang antas ng kasanayan. Sabi ni Yo Gangwei sa kanya, narinig kong sila ang pinakamatindi sa Zhongyuan. Hindi talaga sila tumitingin kahit saan maliban sa kanilang target. Sagot ni Dongpil, sigurado akong naramdaman nila ang aking demonic energy. Mula sa kanilang kinaroroonan, biglang nagliwanag ang kalangitan kasabay ng isang malakas na pagsabog mula sa kabundukan ng ilaw. Tumigil sandali ang mga tauhan ng Tang Clan, gulat at nag-aalala. Agad inalerto ng isa sa kanila ang Patriarka Tang John, may malaking pagsabog mula sa kabundukan. Ngunit hindi natinag si Tang John, nananatiling nakatutok sa kanyang atake. Patuloy niyang pinapakawalan ang mga palasong may lason mula sa kanyang manggas, at mariing sinabi, huwag niyo nang intindihin iyan. Ang utos ko ay habulin ninyo ang bastardong taga-demon cult na iyan. Habang patuloy na dumedepensa gamit ang Ice Arts, walang tigil na sinasalag ni Yo Gangwei ang paparating na mga palaso. Ramdam niya ang tensyon mula sa malakas na pagyanig na dulot ng pagsabog. Napatingin siya kay Dongpil at nagtanong, ang pagyanig na iyon, posible bang? Hindi nag-atubiling sumagot si Dongpil, diretsyong sinabi, oo, nanggaling iyon sa lugar kung nasaan ang batang Panginoon. Nagkatinginan silang dalawa, parehas na nag-aalala para kay Hajin, ngunit walang panahon upang huminto. Kailangang patuloy nilang ilihis ang Tang Clan hanggang sa pagkakataon na kanilang pinlano kasama ng batang Panginoon. Sabi ni Yo Gangwei, kung ganoon, wala na tayong oras. Kailangan na nating magmadali. Agad siyang tumakbo ng buong bilis palayo, hindi alintana ang mga palasong patuloy na hinahabol sila mula sa likuran, habang nakasunod kay Dongpil. Habang nagmamadali, ramdam nilang pareho ang bigat ng sitwasyon, hindi lang ang Tang Clan ang kailangan nilang harapin, kundi pati ang kalagayan ng ikatlong batang Panginoon na nasa gitna ng isang delikadong labanan. Sa pagbabalik ng eksena sa kabundukan ng ilaw, tumambad ang nakapanlulumong tanawin, nakaluhod ang Beast Palace Master sa ibabaw ng isa niyang disipulo. Sa kabila ng tensyon, napako si Hajin sa pagkakatingin, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Hinigup ng Beast Palace Master ang chi ng sariling disipulo, at sa bawat segundong lumilipas, unti-unting natuyot ang katawan ni Gui Ang, nawala ng buhay at naging isang walang galaw na bangkay. Ang dating punong-puno ng lakas na mandirigma ay ngayoy mistulang isang anino ng kanyang sarili,
manipis at walang sigla. Halos hindi makapagsalita si Hajun, ngunit sa isip niya, pati sariling tauhan, walang sinasanto. Ano bang klaseng halimaw ang taong ito? Ngunit higit pa rito, isang mas malaking tanong ang umikot sa isip ni Hajun, mayroon din bang katulad ng essence-absorbing demonic arts ang Beast Palace? Inagawa niyang sarili niyang lakas ang nahigop niyang chi. Ang aura na nagmumula sa kanya ay napakalakas, nag-uumapo ito. Hindi ko lubos maintindihan ang nangyayari, pero kailangang tapusin ko ito ngayon. Samantala, sa gilid ni Hajun, isang masidhing galit ang bumulwak mula kay Yagek nang masaksihan ang karumaldumal na ginawa ng Beast Palace Master. Sa gitna ng kanyang puot, sumigaw siya, "Heavenly Tiger, hayop ka! Bitawan mo ang anak ko ngayon din." Bilang pinuno ng palasyo, paano mo nagagawa ang ganito? Pinalaki mo ba ang iyong mga disipulo para lang gawing kasangkapan at kumpletuhin ang sarili mong martial arts? Ngunit hindi man lamang nagpakita ng pagsisisi ang Beast Palace Master. Sa halip, malamig niyang sinabi, "Umalis ka rito, Yagek." Ngunit lalo lamang itong nagpasiklab sa galit ni Yagek. Napuno ng puot ang kanyang boses habang sumisigaw, "Hindi kita mapapatawad." Agad siyang naghanda upang umatake, ngunit bago pa siya makaporma, isang mabilis at malupit na atake mula sa Beast Palace Master ang tumama sa kanya. Sa isang iglap, isang nakakakilabot na pagsabog ang naganap, at ang katawan ni Yagek ay nagkadurog-durog sa harapan ng lahat. Halos hindi makapaniwala si Hajun sa nakita. Ang kalupitan ng Beast Palace Master ay higit pa sa anumang narinig niya, walang bakas ng awa o alinlangan. Sumigaw ang Beast Palace Master at ipinag-utos sa kanyang mga tauhan. Sabi niya, "Sa mga buhay pa, protektahan niyo akong lahat." Kaya nagsibanggan ang mga tauhan at umakyat ulit sila sa bangin. Sabi nila, utos ng Palace Master iyon. "Bumangon kayong lahat." At di nagtagal ay nakaabot na sila sa taas ng bangin. Sabi ni Hajun, "Sok. Akala ko napatay na niya silang lahat. Pero ang dami pa rin pala natitira." Sa gitna ng matinding tensyon at pagkaipit sa labanan, sabi ni Hajun sa isip niya, "Kaunting oras na lang ang natitira bago makarating dito si Dongpil kasama ang Tang Clan. Kailangan kong tapusin ang sitwasyong ito bago pa sila makarating." Habang nagbabalak ng susunod niyang hakbang, isang nakakatakot na anino ang bumalot sa kanya. Mula sa itaas, tumalon ng napakataas ang mabangis na Tiger King, ang mga mata nito'y nag-aalab sa puot, at ang mga pangil ay nakahandang sumakmal. Ngunit bago pa ito tumama kay Hajun, biglang dumating si Goldie, tumatakbong mabilis at puno ng layunin. Sa isang iglap, tinulak ni Goldie ang Tiger King gamit ang buong lakas nito. Kaya napaatras ang Tiger King, at sa sandaling tumigil ang kanilang kilos, nagkatitigan sila ng may matinding puot. Ang enerhiya ng dalawa'y tila nagbabaga, sapat upang magbigay ng kilabot kahit kanino mang nasa paligid. Sa kalagitnaan ng tensyon, habang nakangiti ay nagbiro si Hajun, "Goldie. Sinasabi mo bang ikaw ang dapat tumapos sa pasang yan? Sige, kung ganun, iiwan ko na sayo ang trabahong ito." Walang sagot si Goldie, ngunit sapat na ang kilos nito para ipakita ang determinasyon. Sa isang iglap, nagkasalpukan ang dalawa. Ang Tiger King at si Goldie ay nagkaengkwentro, nagkalmutan, at nagsalubungan ng matatalim na galaw at mababangas na atake. Ang lupa sa paligid nila'y nag-iba habang ang laban ay naging tila digmaan ng dalawang mabangis na nilalang. Muling tumingin si Hajun sa direksyon ng Beast Palace Master. Ang aura nito ay nagbabago, lumalakas habang patuloy na hinihigop ang natitirang chi ng disipulo niya. Napakunot ang noo ni Hajun at sinabi, "Siya na ang bahala sa malaking pusa, pero ang problema ngayon ay si Mr. Kitty." Ang bastardong iyon, mabilis na gumagaling ang mga pinsala sa katawan niya. At ang chi aura na inilalabas niya ay unti-unting nagiging stable. Hindi magtatagal, tuluyan na niyang nahihigop ang chi ng disipulo niya. Ang kabang nararamdaman niya ay unti-unting napalitan ng determinasyon.
Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang dragon scale blade, at ang mga mata niya'y nag-alab sa matinding galit. Sa biglang pagtaas ng kanyang enerhiya, sinabi niya sa sarili, hindi ko papayag ang mangyari yun. At sa isang iglap, hawak ang kanyang espada, naghanda siyang umatake tungo sa Beast Palace Master. Mabilis na pumagitna ang mga tauhan ng Beast Palace, hinaharang ang landas ni Hajin habang sumisigaw, protektahan ang pinuno ng palasyo. Sa isang iglap, naglaglagan ang mga katawan, hindi nagdalawang isip si Hajin na tagpasin ang sinumang hamarang sa kanya. Ang dugo'y tumilamsek sa paligid, at ang amoy ng bakal ay damapo sa hangin. Habang nakatayo sa gitna ng mga bangkay, saglit siyang napahinto at napaisip. Handa nilang ayelay ang buhay nila para lang protektahan siya. Ano ba ang ginawa ng taong ito para maging ganito sila katapat? Tanong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng nakakapanghilakbot na tagpo, hindi natinag ang iba pang tauhan ng Beast Palace. Tumayo sila, kahit nanginginig sa takot, at hinigpitan ang pagkakahawak sa kanilang mga sandata. Sabay-sabay silang sumigaw, walang atris. Magtulungan tayong lahat. Sa kabila ng kanilang determinasyon, ramdam ang tensyon sa paligid. Ang pagharap kay Hajin ay tila pagharap sa isang halimaw. Ngunit kahit ganun, wala ni isa ang umatras. Mabigat ang bawat hakbang na ginawa ni Hajin, ang bawat galaw ay may kasamang matinding puwersa na nakakapagpabasag ng lupa. Habang patuloy siyang lumalapit sa mga tauhan ng Beast Palace, tinutok ang galit na tinig sa kanilang mga tenga, gusto nyo talagang pigilan ako, kahit anong mangyari. Sa tingin nyo ba kaya nyo? Asa kayong lahat, mga bastardo. Bago pa man sila makapag-react, isang malakas na galaw ang ginawa ni Hajin, isang matinding suntok ng kanyang kamao na nagpakawala ng Heavenly Demon Lightning Bolt Fist. Ang pagsabog ng enerhiya ay gumulantang sa paligid. Halos maghiwa-hiwalay ang lupa sa lakas ng impact, at ang hangin ay nag-uumalpas na parang isang buhawi. Ang mga kalaban, kahit anong depensa ang kanilang ginawa, ay hindi nakaligtas sa galit na ipinapakita ng kasangga ng dilim. Mabilis na natalo at napatumba ang mga tauhang hamarang. Napalingon si Hajin nang maramdaman ang pamilyar na chi at isang kakaibang makamandag na enerhiya na lumalapit mula sa dikalayuan. Sa kanyang isipan, nagtakda siya ng mabilis na pagsusuri, ang pamilyar na chi na ito, at ang dayuhang makamandag na enerhiya. Mukhang malapit na sina Dungpil at ang Tang Clan. Kung ganun, kailangan ko munang ihatid sa kanila ang bihag. Mabilis na tumakbo si Hajin, ang bawat hakbang niya ay matindi ang lakas at bilis. Tinutok niya ang kanyang direksyon patungo sa kinaroroonan ni Yo Sangrin, ang bihag na itinago niya. Habang tumatakbo, sinalubong siya ng mga tauhan ng Beast Palace. Hindi nag-atubiling gamitin ni Hajin ang kanyang espada upang hiwain ang mga ito at itulak palayo, hindi alintana ang mga sagabal sa daraanan. Sumigaw siya ng matindi, umalis kayo sa dinadaanan ko. At nagsimula siyang magpatuloy sa pagtakbo, iniwasan ang mga kalaban upang mailigtas si Sangrin bago silang magharap muli ng Beast Palace Master. Gamit ang kanyang telekinesis, itinaas ni Hajin ang kamay at kasabay nito, nagangat din ang malalaking tipak ng bato mula sa isang sulok kung saan nakatago ang katawan ng dalaga. Matapos ang ilang sandali, matagumpay niyang nakuha muli ang bihag. Sumigaw si Hajin at tinawag si Goldie, ang labanan ay hindi alintana sa kanyang isip. Bagamat abala siya sa pakikipaglaban kay Tiger King, mabilis na tumugon si Goldie sa tawag ni Hajin. Iniiwan ang kalaban, mabilis siyang lumapit kay Hajin, at dahan-daang namang inabot ang katawan ni Yo Sangrin kay Goldie. Kunin mo ang batang ito at itakas mo siya rito. Utos ni Hajin, na sinisigurado ang kaligtasan ng dalaga at upang dalhin ito sa kanyang kapatid. Gamit ang kanyang malalaking pangil, sinimulan ni Goldie na buhatin si Yo Sangrin at dahan-daang iniwasan ang mga sagabal. Tumalon siya papalayo at mabilis na iniwasan ang panganib pababa sa bangin upang puntahan ang dalawang kasama. Sabi ni Hajin, kainis. Pero kahit papaano, natupad ko na ang pangako ko.
Pinagkakatiwala ko na siya sa iyo, Goldie. Nang matapos magtapos ang Tiger King sa kanyang pakikipaglaban kay Goldie, tumungo siya patungo sa kinaroroonan ng Beast Palace Master. Pagdating doon, nakita niyang tila nagliliwanag ang mga mata ng Beast Palace Master, punong-puno ng bagong lakas mula sa chi na kanyang kinupit kay Guiyang. Ang aura ng lakas nito ay nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isang tunay na leader. Bumaling sa kanya si Hajun, at sa isang matalim na tinig, sinabi, "Gising ka na ba ngayon, Mr. Kitty?" Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng galit at determinasyon, handang tapusin ang laban sa sandaling ito. Habang nagpapatuloy ang laban, napansin ni Hajun na ang ilang tauhan sa likod niya ay nakatamba na, mga sugatang kasamahan na nahulog sa matinding atake. Nang makarating ang iba pang mga tauhan mula sa Beast Palace sa tuktok ng bangin, nagsimula silang magmadaling gumalaw upang gisingin ang kanilang mga kasamahan. "Tumayo ka riyan. Gising na ang pinuno ng palasyo." Sigaw ng isa, na puno ng pangamba at pagkabahala sa posibleng galit ng kanilang leader. Tila napulbos na parang abo ang katawan ni Guiyang, isang malupit na senyales ng kapangyarihan ng Beast Palace Master. Habang ang mga labi ni Guiyang ay naglalaho sa hangin, ang Beast Palace Master ay sumabog sa isang nakakatakot na aura ng galit at lakas. Ang kanyang buhok ay sumasabog pataas, lumilipad sa tindi ng enerhiyang bumabalot sa kanyang katawan. Sa galit na tinig, banta niya, "Sinabi mo bang ikaw ang ikatlong batang Panginoon ng Demon Cult?" Samantalang pinagmamasdan ni Hajun ang malupit na tanawin ng kalaban, pumasok sa isip niya ang matinding sitwasyon, "Nasa harapan ko ang pinuno ng Beast Palace, at nasa likuran ko naman ang elite squad ng Beast Palace. Dalawang panig ang kailangan kong labanan. Isang double front battle." Ang banta ng Beast Palace Master ay tumagos sa hangin, "Pagpipira-pirisuhin kita." Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng galit, nagpapakita ng layunin niyang tapusin ang laban sa anumang paraan. Patuloy na nag-iisip si Hajun ng solusyon upang makaligtas mula sa napakabigat na sitwasyon. Habang nag-oorganisa ng kanyang mga galaw sa isip, itinarak niya ang talam ng kanyang espada sa lupa. Ang kanyang mata ay nagliliwanag ng matinding determinasyon. Sa kanyang sarili, sinabi niya, ang solusyon sa ganitong hindi kaaya-ayang sitwasyon, ay ituring ang buhay ng lahat bilang mga pusta, at pilitin silang isugal ito. Nang makapagdesisyon siya ng kanyang gagawin, pinadaloy niya ang kanyang kapangyarihan sa talam ng espada, unti-unting lumalakas ang enerhiyang bumabalot dito. Ang kanyang plano ay malinaw, isang galaw na magtataya sa lahat, isang pag-atake na magsusugal sa buhay ng bawat isa upang makaligtas at matalo ang mga kalaban. Habang nakangising sabi, "Gusto mo kong patayin? Huli na ang lahat, Mr. Kitty." Ang lugar na ito ay mabubura na sa mapa ngayon. Matalim ang kanyang boses nang sinasabi ito, na para bang katapusan na ng lahat ng madadami rito. At maya-mayaw nagsimulang mabiyak ang lupa ng damaloy ang enerhiyang mula sa espada, hanggang sa umabot sa kinaroroonan ng Beast Palace Master. Nang makarating sina Dangpil at Yogangwi sa paanan ng bangin kung nasaan si Hajun, laking gulat nila nang makita ang napakalaking pagsabog sa taas ng bangin. Nagliparan ang mga tipak ng bato sa ere kasabay ng malakas na pagyanig sa lugar na ito. Nagbagsakan ang mga bato sa ibabang lupa, kasama ang katawan ng Beast Palace Master, gayon din si Hajun. Habang patuloy na nag-aalab ang takot at pangamba sa puso ni Dangpil at Yogangwi, ang mga mata nila ay nakatutok sa kalat ng mga bato at mga debris na bumagsak mula sa pinasagot na bangin. Habang tumatakbo sila, tinatawag nila ang pangalan ni Rin at ang ikatlong batang Panginoon, ngunit ang katahimikan na pumapalibot sa kanila ay nagpapalala sa kanilang takot. Pambihira ito, bulalas ni Dangpil. Nang biglang lumitaw si Goldie sa harapan nilang dalawa, dala-dala ang katawan ni Yo Sangrin. Hindi makapaniwala si Yogangwi na isang mabangis na hayop ang nagdala ng kanyang kapatid. Dahan-daang inilapag ni Goldie ang katawan ng dalaga sa lupa, at mabilis itong nilapitan at binuhat ni Yogangwi.
Sinubukan niyang gisingin ang kanyang kapatid at sabi niya, Rin, ayos ka lang ba? Napuno siya ng pag-aalala dahil wala itong malay sa gitna ng isang malaking labanan. Samantala, nilapitan ni Dungpil si Goldie at nagtanong, Goldie, nasaan ang batang Panginoon? Lumingon si Goldie sa direksyon ng mga nahulog na malalaking bato mula sa gumuhong bangin. Tanong ni Yogangwei, nasa ilalim ba siya ng lahat ng yan? Dahil dito, napuno ng determinasyon si Dungpil, at inihanda ang kanyang espada. Sabi niya sa isip niya, hindi maaari. Hindi ko siya hahayaang mawala ng ganito. Ililigtas ko siya, anuman ang mangyari. Pumosisyon siya at pinadaloy ang kanyang enerhiya upang gamitin ang Vajrayaksha Demonic Arts. At sa isang mabilis at malakas na galaw ay humiwa gamit ang maalamat na espada tungo sa malalaking tipak ng bato. Maya-maya ay pinatigil siya ni Yogangwei, Guardia. Tumigil ka, Guardia. May gumagalaw doon. Sa likod ng malaking usok at sa ilalim ng malalaking bato, lumitaw ang sugatan at nanghihinang katawan ng Tiger King. Gulat na tanong ni Dungpil, isang tigre. Ngunit bago pa ito makalapit sa kanila ay biglang bumagsak sa lupa ang katawan nito. Maya-maya ay may isang kamay na lumitaw sa ibabaw ng mga bato, na alerto sina Dungpil at Yogangwei. Inaabangan kung sino ito. Lumitaw si Hajin, puno ng sugat at dugo, habang nakangiting sinasabi, tagumpay ang sugal, buhay ako, nakaligtas ang ating bida mula sa pagpapasabog niya sa buong bangin upang mapatamba ang Beast Palace Master at elite squad nito. Tapos na nga ba ang laban? Ano ang nangyari sa katawan ng Beast Palace Master? At ano ang plano ni Hajin sa likod ng pagdadala sa Tang Clan sa lugar? Abangan sa susunod na kabanata.